Hello! Happy New Year everyone and welcome back ulit sa ating channel, no? So, unang video ko ngayong 2025, tara kwentuhan tayo. Yun, mga ka-thyroid, sobrang good news ngayon. Alam nyo kung bakit? Galing kasi ako ng check-up, no? So, ang ganda ng result. Unang-una yung ating cholesterol, normal, uric acid, SGPT, SGOT, yung sa kidney, EGFR, no? So normal po lahat. Wala tayong problema doon. Pagdating naman sa ating thyroid, pinapabawasan na po ni doctor yung aking dosage ng levothyroxine, no? Yung oroxine, yung po kasi yung tinitake ko every day. Okay? So ngayon ang mangyayari, yung 200 na mcg ko tuwing linggo, gagawin na lang na 100 mcg. Kasi unti-unti nang nakukuha or nahuhuli yung right amount ng dosage and yung reaction o responde ng katawan natin sa tinitake nating gamot, no? So Mondays through Sundays, 100 mcg po yun. Okay? So hindi na siya 200 kasi nakita niya sa results sa FT4, T3, TSH. Yun yung naging basihan niya kung bakit kailangan na nating bawasan yung dosage ng iniinom nating gamot, no? O nga pala, no, guys, no, nag-undergo ako kanina ng electrocardiogram, ECG. Awa ng Diyos, maganda yung result. Wala namang nakitang problema, no? Yung heart rate, normal. Tapos, yung mga sinus natin, wala problema. In-interpret din kasi ni Doc agad sa akin kanina, no? Tapos, blood sugar, sobrang goods, diba? Okay naman, awa ng Diyos. Tapos, ituloy ko lang yung diet ko, yung exercise natin, no? Nag-weightlifting tayo, hindi naman mabigat na sobra, no? Tapos, yung walking, mga ganyan. Okay naman. Ang ganda ng result natin kanina. So, natuwa naman ako doon, no? So, sana kayo din na maayos ang result. Lagi kayong bumabalik sa mga doktor nyo. Ito rin kasi yung advantage, guys, no? Nung madalas ka, hindi naman madalas, I mean, regular. Yun yung tamang term. Regular check-up. Ibig ko sabihin, kung nagpapa-check up ka ng nakaschedule, halimbawa sa loob ng isang taon, 4 na beses, 3 beses, nalalaman natin kung ano yung dapat natin gawin. Hindi natin siya hinuhulaan. Hindi po siya dapat kinokopya lang. Kagaya ng sasabihin mo sa akin, yung iniinom ni, ni Rachel na levothyroxine, kokopyahin ko na lang. Ganun din. Hindi ganun. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Kasi kailangan natin dito ng baseline. Okay? Kaya nga nagpapakuha tayo ng blood o nag-ECG tayo kung anumang test ang ibinibigay sa atin para mayroong baseline o kaya yung tinatawag na reference si doktor kung paano po tayo tutulungang gamutin o kontrolin ang meron man tayo na sakit, no? O halimbawa kagaya nung sa atin, hyper and hypo. So, paano malalaman ng doktor kung hindi ka magpapacheck up sa kanya madalas? Paano makokontrol? No? So, ganun lang yun kasimple, ha? Kaya, magpa-check up po tayo ng maayos. Tapos, kung ano yung advice sa atin, kumain tayo ng masusustansyang pagkain, huwag magpupuyat. So, yun yung susundin natin. Okay? So, hindi naman ganun kakomplikado, no? Basta lang tayo, sumunod tayo sa payo ng mga espesyalista, ng mga doktor, no? Nga pala, 2 taon, ngayong January, 2 taon na ako mula anong ang tawag dito, nag-RI, yung radioactive iodine treatment therapy. 2 taon na ngayong January. So, ang bilis, no? Diba? Naka 2 taon na agad. Okay naman tayo, yun nga lang, kagaya nga nung sinasabi ko sa inyo, talagang andun pa rin yung process. Mawawala agad yung sintomas ng hyper after 1 buwan or 2 buwan. Pero syempre, yung katawan natin, may adjustment kasi yan pagdating sa radioactive iodine. No, kung dati hyper ka, so syempre, andyan na nga, pumapasok na yung pagiging hypo mo,
yung pagiging antukin mo, nagkakaroon ka na ng weight gain, yung mga ganyan, no? So, ganun lang naman ano yun, kasimple, ha? So, wala namang problem. So, ito tayo, 2 taon na. O, kung hindi ako nagpa-ray nun or radioactive iodine treatment, hindi ko alam kung ano ngayon. No, at least ngayon, naka 2 taon na. Or kung ngayon pa lang din ako magpapa-radioactive iodine, baka may mas problem pa. Okay? So, ganun lang yung naging treatment. So, simple as that. So, paano? Magliligpit muna kami rito, no? At medyo maulan. Katatapos lang din kumain. Paano? Hanggang sa muli. Salamat sa panonood, ha? At sa pakikinig. Sana kayo, okay kayo kung nasan man kayo ngayon. Payo ko lang, lagi kayong magpapa-check up. Sundin natin kung ano yung payo ng ating mga doktor, no? Kung ganito yung dosage na ibigay, inumin natin. Kung ganito yung diet na ibinigay o yung lifestyle modification na pinapayo sa atin, sundin natin. Kasi para sa atin din naman yon. Okay? So, paano? Hanggang sa muli, maraming salamat and God bless everyone.